Welcome to The Breakdown. Ako nga pala si Coach Kyle, kilala nyo na from Filipino TV. And ngayon, pag-uusapan naman natin yung Rain or Shine Elasto Painters ni Coach Yeng Guiao para sa darating na Philippine Cup para sa 50th season ng PBA. Siyempre, kung naalala nyo yung last video, diniscuss natin yung Converge and yung title chances nila. And diniscuss nga natin doon na promising yung roster nila. And you know, parang finally may mga independent teams na kayang makipag-compete sa mga big corporations ng PBA, di ba? And for today's video, syempre, ang tanong natin ay kung title contenders na ba ang Rain or Shine. So yeah, tara, pag-usapan natin yan. Okay, quick recap lang. Last conference, ang Rain or Shine ay consistent sa Final Four. You know, 3 straight semis, diba? Injuries lang talaga yung nagiging kalaban nila. Marami sa key players nila noong mga nakaraang conferences na injured, kagaya nila Santi Santillan, si Bo Belga. Na-miss talaga nila yung mga players na yon, especially noong mga crucial games, diba? Siyempre, ang resulta nun, na-sweep sila ng mighty San Miguel Beermen ni Junmar Fajardo sa semis. Very heartbreaking, diba? Pero yun nga, fast forward to now, September 2025, going into the Philippine Cup na magsisimula sa October 5. Almost healthy na lahat ng key players ng Rain or Shine with the exception of Santi Santillan na meron lang siyang parang lingering issues from last season according sa reports, and siya lang yung questionable sa core nila, pero the rest ng core all good sila. Okay, so we mentioned ko agad si Coach Yeng Guiao, di ba? Coach Yeng Guiao, kilala naman natin si Coach Yeng. He's known for pagiging intense, you know, strategy driven, and alam naman natin yung coaching style ni Yeng Guiao. Maraming players ang mahal na mahal ang isang Coach Yeng Guiao because of his style of coaching. Siya yung isa sa mga coach na talagang kahit hindi ka superstar, pag binibigyan kanya ng chance na magpakita. Si Coach Yeng Guiao yung isa sa mga coach na hindi natatakot bumunot sa dulo ng roster, di ba? So, according sa mga interviews, according to Coach Yeng Guiao, and yun din yung napansin ko sa Rain or Shine from the previous conferences, is wala silang true closer. Marami silang close games nung previous conferences na dapat panalo na, pero natalo pa because hindi nila ma-close ng maayos yung game. And according to Coach Yeng Guiao, medyo nasagot na nila yung problema na yun by signing the veteran guard na si Stanley Pringle. And sabi niya, finally, meron na silang closer. Although ako personally, I think Stanley Pringle is still one of the best guards in the PBA, although he's not the same player as he once was ng mga Global Port Ginebra days niya. Pero he's still, you know, he still stand the man, di ba? Ayun nga, ang isa pang magandang magiging resulta ng signing ni Stanley Pringle ay mame-mentor niya yung young guards ng Rain or Shine, kagaya nila Anton Asistio, nila Andre Caracot, sila Felix Lameti, even Adrian Nocum, na 4 na promising guards na merong superstar potential, pero ngayon kasi sobrang bata pa nila. And malaki yung mabe-benefit nila by having Stanley Pringle every day sa practice, di ba? Okay, so ngayon let's break down yung roster ng Rain or Shine. Siyempre, umpisahan natin doon sa mga rookies na nakuha nila nung previous draft. Andyan sila Christian Manaytay, andyan sila June Roque, Mark Denver Omega, Deo Cuajao, at Joshua David. Pero yun nga, according to Coach Yeng at sa mga news outlet, hindi pa sila makakapaglaro ngayon Philippine Cup kasi meron pa sila mga prior commitment sa ibang liga. I guess for this video, focus muna tayo dun sa core ng team at yung mga veterans, di ba? Okay, una, so ito yung projected starting lineup ko para sa Rain or Shine, para sa upcoming Philippine Cup. This is based sa mga tune-up games nila at sa mga reports. Maaaring mag-iba to pag nag-start na yung season, pero so far, I think sa point guard, I think they should start Stanley Pringle. Yung bagong addition na magdadala ng championship pedigree, you know. At 38 years old, hindi na siya yung explosive scorer from dati. Yung strength niya ngayon, syempre, clutch plays at leadership. Sabi nga ni Coach Yeng Guiao, finally, meron na silang closer. Last season sa Terra Firma, he still played 30 minutes per game and he averaged about 13.2 points per game. And you know, alam naman natin sa Rain or Shine, he's probably not gonna play 30 minutes. Wala naman naglalaro ng 30 minutes sa Rain or Shine, di ba? Dahil 4 yung guards nila, Coach Yeng has a good problem of balancing yung minuto ng 4 nilang solid na guards. Ang personal take ko naman dito sa magiging role ni Stanley Pringle dito is, yeah, hindi na siya prime, magkakaroon pa rin siya ng mga big games here and there. He's probably gonna play about like 17 to 20 minutes, or depende kung mainit siya, di ba? Mga ganun naman ang ginagawa ni Coach Yeng Guiao. Kung sino yung mainit, yun yung bibigyan nila ng bola. So I think Stanley Pringle should start for Rain or Shine. And sa shooting guard, I got Adrian Nocum. Adrian Nocum, rising star, na parang glue guy. You know, last season, consistent shooter, strong body, slasher, di ba? Parang pag inisip mo, meron superstar potential itong si Adrian Nocum, di ba? And, you know, imagine pairing him with a Stanley Pringle, di, parang sobrang delikado ng backcourt na yun. At para naman sa small forward position, ang gusto kong mag-start ay si Jonard Clarito. Slashing machine, versatile scorer, and siya yung energy boost sa transition.
last season, he played parang all-star na din yung nilaro niya, di ba? So, Jonard Clarito is on his way to be, a star in the PBA if hindi pa siya star, di ba? Sa power forward naman, it's Kalen Tiongson. He's a Phil-Am bruiser at 6'5", 6'6", pero, plays like a tank, rebounds, defense. Yun ang role niya, di ba? Kalen Tiongson, gives energy and toughness dun sa starting lineup nila. Para naman sa center, I got Keith Datu. Siya yung tallest sa team, about 6'8", 6'9". Ang problema ko lang kasi kay Datu, when I watch him play, is parang hindi siya true center. Although siya yung pinakamatangkad sa team, he doesn't play big. I think yung play style niya is more of a forward, a power forward combination. Meron siyang wing skills, pero I think ang natural position niya ay power forward at hindi center. Hindi siya yung masasabi ko na pwede mong itapat kay Junmar na ibantay mo. Pero the thing about him is that he can stretch the floor, and I think he's still a good player. I just don't think center talaga yung natural position nito ni Keith Datu, but he has a lot of potential in him. And then the rest ng team, andyan si Bo Belga, 38 years old na, cleared from vertigo. Syempre, isa siya sa mga leaders ng team na to. Alam naman natin na enforcer itong si Bo Belga, di ba? And now he's cleared and healthy, sabi sa mga reports, at maglalaro na talaga ito si Bo. He adds toughness, he adds leadership and outside shooting sa team na to. Yeah, we got Santi Santillan, power forward na all around. Pero yun nga, may iniinda pa rin siyang injury, so I think magkakaroon ng parang medyo load management dito kay Santi Santillan. And then we have Gian Mamuyak. According kay Coach Yeng, si Gian Mamuyak ang bagong team captain ng Rain or Shine. This is a new era for Rain or Shine basketball, sabi ni Coach Yeng, kasi nga nag-giveaway na si Bo at saka si Gabe Norwood na i-hand yung key sa mga mas batang players nila. So, they voted na si Gian Mamuyak ang magiging team captain ng Rain or Shine. Tingnan natin kung paano ito makaka-apekto sa Rain or Shine. At sa game ni Gian Mamuyak, he's a shooting guard na steady hand. Ang pinaka-role niya is talagang defender. He has a long wingspan, he's a shooter, he plays really good defense, di ba? Pwede siyang i-mentor ni Gabe Norwood sa role na yun in terms of leadership and being the defensive guy dun sa team, di ba? And then we have Felix Lameti, a gritty point guard who plays with heart. He recovered from his hand injury. Excited ako mapanood si Felix Lameti. Isa to sa mga nagustuhan kong players talaga nung na-draft siya at yung mga pinakita niya dun sa mga times na naglaro siya before siya ma-injury. And then we have Andre Karakut, combo guard, smart playmaker, isa sa mga options ni Coach Yeng dun sa point guard position. Very promising, will only get better in time. And then sa wings naman, we still have Gabe Norwood, assistant playing coach, 6'5", defensive specialist, veteran, has a high IQ inside the court. Actually, hindi ko sure kung maglalaro pa si Gabe Norwood. I think assistant coach na lang siya, pero hindi ko lang alam kung gaano karaming minutes yung lalaruin niya or kung maglalaro pa ba siya at all sa depth ng roster nila. Tingnan natin. Pero Gabe is still Gabe. And then they have guys like, Mike Malonzo and Sean Ildefonso who's undersized but, they can still provide energy and toughness dun sa team na yon and a little bit of spacing too. Siyempre, yung mga center naman nila, andyan sila Luis Villegas. He's back from his knee issues. We'll see kung kaya niyang magstay healthy. Maganda yung impact niya sa boards kaso yun nga lang, lagi siyang injured. And only time will tell kung makakapag-stay healthy ba siya at makakapaglaro ng mas matagal para makatulong sa team ng Rain or Shine. And they still have a guy like Chris Porter who's there for depth, di ba? And ang mga issues ko lang naman ngayon sa roster na to or sa team na to is, guys like Sean Ildefonso. I think Sean Ildefonso has a lot of potential pero he's in a weird spot. He's at 6'2" and parang hindi mo alam kung ano yung totoong posisyon niya. I think he's a natural power forward but at 6'2", he's too small to play the power forward position, and pag nilaro mo naman siya as a guard and as a wing, I don't think yung skill set niya as a guard is that good. Hindi masyadong consistent yung shooting niya, yung slashing niya okay lang. I don't think he has that good handle to be able to play the guard and the three. So, isa siya dun sa mga parang weird na players na too small to be a power forward, too slow or not skilled enough to be a wing or a guard. And yun nga, yung kagaya ni Keith Datu. Keith Datu is the tallest guy on the team, about 6'8", 6'9". I think ang natural position talaga ni Keith Datu ay power forward. He doesn't play like a big center. Pero, yun lang naman ang concerns ko. Ngayon naman, pag-usapan natin yung strengths and weaknesses ng team. Obviously, ang strengths nila ay yung front court, returning health. Andyan si Belga, si Datu, si Tiongson. And you still have guys like Santi Santillan, although medyo may injury siya.
I think they're all there, they're all ready to play, and hinihintay na lang si Santi. And syempre, momentum and confidence. Alam naman natin, nung past few conferences, lagi silang nasa Final Four. So, they know na kaya nilang makipagsabayan dun sa mga giants ng PBA, kagaya ng San Miguel, Ginebra, TNT, those teams, diba? And isa pa sa mga strengths nila ay yung depth ng backcourt nila. You have promising guys who played really well last season. Adrian Nocum, Felix Lamente, now back from injury. Andre Karakut, Anton Asistio, and then you add a veteran in Stanley Pringle. So that's a good problem para kay Coach Yeng Giao. Tingnan natin kung paano niya babalasahin itong mga guards na to. Pero lahat kasi yan promising at lahat yan kayang mag-produce at kayang makatulong sa team nila. Lahat yan may all-star potential in my opinion. Isa pa sa mga strengths nila ay yung speed and transition game. Kapag hindi malakas ang kalaban sa post at center play, kaya nilang maglaro sa labas at kaya nilang mag-push ng fast break, lalo na marami silang mga young legs sa team. So I think yun yung mga strengths ng Rain or Shine team na to. And para naman sa mga weaknesses, para sa akin, they lack a true dominant big man. Kahit may height si Datu and nandyan si Bo Belga, hindi pa rin sila yung mga guys na maiisip mo na kayang bumantay kay Junmar, di ba? I think kahit multiple yung big guys nila, they lack a big man who actually plays big, na pwede mong itapat sa mga Junmar, ganyan. Yun nga, isa pa sa mga weaknesses nila, syempre injuries at health risk, di ba? Kahit bumalik na yung karamihan sa mga core players nila, laging may chance na ma-injure ulit yan. And ang tanong lang dyan is kaya ba nilang magstay healthy? Okay, so the big question, contenders na ba ang Rain or Shine ngayon? My take, yes, pero not favorite. Semifinals lock, maybe. Finals, hindi ko alam. They need to prove that they can stay healthy. And despite having a promising roster mixed with, young guns and veterans, I feel they still lack a true center that can match up with the likes of Junmar Fajardo na nag-eliminate sa kanila last conference. Kasi kung titignan nyo kasi yung roster na to, although they have Keith Datu, Villegas, and Belga and all those guys, kapag mga import conferences, parang umaasa lagi sila sa malalaking import na kayang mag-average or kayang kumuha ng 20 rebounds. That's how you know na talagang lacking sa big man itong team na to. Pero yun nga, kagaya nga ng sabi ko last video, ang panalo dito ay tayong mga PBA fans, diba? Sa pagdami ng mga independent teams na nagiging formidable ang roster, di ba? Tayong mga fans ang panalo. Na although favorites to win pa rin siya yung mga SMC at MVP teams, yung fact na alam natin na kayang pumalag ng mga independent teams na to makes the PBA great again. Masarap nang panoorin yung teams, di ba? Hindi mo iisipan na farm team lang yan or yung mga independent teams walang chance manalo. Ang sarap ng manood ng games, di ba? Kasi lahat ng teams magagaling na. Yeah, yun nga, comment down below nyo lang yung mga tingin nyo or opinions nyo. Re-replyan ko kayo dyan sa comment section. Usap tayo. And yeah, yun lang for this video. Kita-kits tayo next week.